Okay, magandang umaga. Ngayon ay February 1, Sabado. At ayan. Ito yung mga yan ay kabatch nitong malalaki. Ay kasi nga, hindi naman natin sila alagang-alaga. Kumbaga, in terms of nutrient solution, yung mga gamit na. Tapos, hindi pa rin maganda yung siguro yung growing condition nila dyan. So, ito naman yung damong Maria ng alanay ko. At may tumubo, mga 3 or 4 siguro. Natuloy. So, hindi ko pa rin na-harvest yung mga tanglad. Pero, bahala na. Anyway, ito. Isang good juice natin. Nagbubunga na tong Japanese cucumber natin. Ito, nasa dulo na siya. So, ayan. Ang problem lang, kasi kung mapansin nyo, ayan sira-sira. May mga nakakapasok pa rin kasing ibon, paunti-unti. Kaya ayan. So, kaninang umaga, nag-harvest naman ako ng 2. So, ilan na yung na-harvest natin? 6. Ay, ilan na ba to? 15, 24. Ito plus 7, 10, 32. Ay, 24 plus, ano ba to? 24 plus 10, 34, 36. Yun, 36. So, 36 na yung na-harvest natin simula nung taninim natin sila nung November 11. Ayan. So, ngayon ay February 1. So, ayan. Ito naman, nag-usbong. Nung nag-usbong siya dyan na rin siya naglabas ng bunga. So, may mga ganong senaryo. So, ayan. So, nagpuprune-prune ako. Tapos ito, hindi ko sure kung tutuloy pa to kasi ito yung parang yung dulo nag-abort, hindi na tumuloy. So, wala na siyang usbong sa dulo, hindi na siya mahaba. Baka ganun din mangyari dun sa mga nasira ng ibon. Baka humina rin. Pero, end of this month, end of February, papalitan na natin yan ng Jackson 27. At yung Jackson 27 ang ima-market talaga natin. So, ito yung isa naman. Dito ko pinapagapang. Hindi ko nga lang sure kung itutuloy ko. Ang problema kasi, ayan, may yung setup. Hindi ganun kaganda. Mahirap. Yan. Tingnan ko pa. Pero ito naman, ito yung mga tinanim natin nung, kailan ba to? 12/29. Ayun, kasabayan nung ibang tanim natin. Pero ito, share ko lang. So, ito Nutri-Hydro. Itong 4 na to, Nutri-Hydro. Tapos yun, Kiss Solution. Ito, Kiss Solution, Kiss Solution. So, goods naman. Ito talaga, inaasahan ko magaganda to yung dito kasi maganda yung sikat ng araw. Pero yan, hindi maiiwasan na may mga ganitong senaryo na parang kakaiba yung tubo nung tanim. Possible sa seed condition na yan. Kaya may mga ganyan-ganyan talagang lumalabas. So, hindi naman laging perfect. Tapos, napansin din naman, hindi man lahat pantay-pantay yung laki. Ganun talaga nangyayari. Pero yun yung pinag-aaralan natin kung anong pwedeng gawin. Tapos ito pa pala, may mga instances na ganito yung nangyayari. Hindi ko sure. Kasi napapansin ko na dyan siya madalas. Possible kasi natutuluan pa rin siya dito. Palagay ko lang ha. Kasi parang pangatlong beses ko nang nakita na may ganitong klaseng discoloration dito sa side na to. Dito lang mismo yan. Dito is either dito or dito. Baka yun. Baka lang hindi ko pa sure. Pero tingnan natin. Hindi pa, pag umulan kasi hindi ako madalas pumupunta dito sa taas Baka kasi natutuluan siya. Tas yun yung nagkukos ng discoloration niya. Baka may something dun sa tulo ng tubig. Kaya ganon. So ayan. So ito naman yung mga tanim natin. Recently lang natin tinanim. Hindi ko pa nalalagyan ng label to. Pero ngayon, ang batch natin, meron tayong 4 na Kiss Solution. Ito 4. Tapos yung 3 Nutri-Hydro. Sa Nutri-Hydro, doon natin nilagay yung isang variety natin na inaalagaan ngayon, which is yung Ensa Sudden na Strosa. Ayan, Strosa. So hopefully, maging maganda yung tubo niya para isa yan sa mga pwede nating itanim na variety. Pero titingnan pa natin kung sa condition ba natin is magiging mapait siya. Kasi subok na natin tong Olmeti na okay naman din talaga yung lasa. At maganda yung growth dito sa ating location. So, ayan.
So ito pala, nung nakaraan, nakita nyo may mga tanim pa dyan. So kaninang umaga lang to, mga alas 5 ng umaga. Mga 5:30 siguro, yan. Kakalipat ko lang nito kaninang umaga kasi nung 31, hinarvest ko na yan. So nung gabi, pagka uwi namin, nilinis ko na, nilagyan ko na nutrient solution. So kinabukasan, o kaninang umaga, ay tinaniman ko na rin kaagad. So, wala na akong tanim dun sa baba. Nandito pa yung sobra. Ito yung mga pinaggamitan. Ito yung mga sobra. Ayan, no. Merong mga parts na may mga problem nga. Pero ito pa, iniisipan ko pa kung anong gagawin. Gusto ko sanang i-set up pan dito Pero wala na talagang araw kasi dito sa part na to. O kaya dito, set upan ko. Tapos, ang gagamitin kong setup is yung may pump. Naayos ko pa Pero ganoon, para at least ma-practice na tayo kung paano bang magiging setup natin pag ganoon na yung gagawin natin. So, maliban dyan, ito ang ating Jackson 27 na tinanim din nung 12/29. Kasabayan nun, nung natin, lettuce. So, ang harvest pala natin yan sa 7. So, malapit na pala, no? Kung February 1 ngayon. 6 days na lang, less than 1 week na lang pala harvest natin to. So hopefully bumilis na yung paglaki nila. Palagi ko hahabol naman yan. Dito pa lang, kitang-kita ko na maganda talaga yung dun sa taas Pero hindi ko na sinisilip kasi. Kasi tiwala na lang ba. So ito naman, balik tayo sa Jackson 27. Ayan, nagsasanga na siya. So kung mapapansin nyo, ayan. Napapansin nyo ba? Ayan, may bunga na siya. Iba kasi yung male tsaka female flowers niya. Ito yung female flower niya. Yung iba naman male flower. Yung male flower, ito. Ayan. Wala naman siyang, parang walang laman. Bulaklak lang siya. Pero may napansin din ako. At saka kung mapansin nyo pala, yung female flower, dito sa dito sa mga sanga niya, lumalabas. Kaya hindi ako nagpuprune ng sanga nitong Jackson 27. Pero may nakita ako sa bandang taas na ayun dito. Ayun. Hindi ko sure kung kita nyo. Yun, yung bandang taas dito. Ayan dyan. Merong bunga na hindi nanggaling dun sa mismong sanga. So, ayan ito rin dito. Ayan may laman yan may laman. Ayan may laman. So, ibig sabihin, pwede ko siya i-prune. Pero hindi ko na lang muna pinurun. Tingnan natin kung anong mangyayari. At saka nagdagdag na tayo ng mga tali-tali, mga nylon-nylon. Kasi alam natin mag-start na siya magsanga. Yan dito. Yan, nagsasanga na siya. So, hayaan lang natin siya lumago. Ang nagiging worry ko lang dito, pag tumaas siya dyan, matatakpan niya yung araw dito Yun. So, isa yun sa worry ko nga sa ngayon. So, tignan natin kung ano mangyari. Tuloy lang muna natin. So, ayan. So, ito naman, inaasahan ko to lumago pa pero tingnan natin kung kailan pa siya ulit natin siya pwedeng i-prune kasi kaka-prune pa lang din natin sa kanya. Ayan Gusto natin, tumaas pa to. Pag taas, prune ulit dito. So, doon naman yung next level niya. Gusto natin siya maging bushy. Ayan. Ito. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. Lago na rin ito Yan, isampay na lang natin dyan. Ito yung ashitaba natin. Yan, lago, diba? Tapos ito, ito yung sarili kong punla na damong Maria. Mukhang okay naman. So, out of, ilan to? 2, 4, 5, 15. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung papala rin ay mabuhay ang 8 na yan. So, more than 50% yung success rate natin. So, ito. Bala ko yan. Ilagay natin sa ganitong setup. Tapos yung pump, magsisirculate yung tubig. Tapos, gagamitan natin ito. Hindi ko pa masyado ma-imagine yung setup pero yan, gagamitan natin ito. Mga tubo natin yan. Parang may mini NFT, hindi naman NFT kasi parang deep flow yung DFT, deep flow something.
deep flow technique ba tawag doon? Kasi yung NFT, nutrient film technique eh. So, deep flow kasi para in case na mawalan ng kuryente, kahit pa paano meron pa rin silang reservoir ng tubig na pwede nilang magamit in few days. So, parang circulating Kratky siya. Parang gano'n na pagkakaindi ko sa DFT So, correct me if I'm wrong na lang. So, yun. Hindi nyo pa pala nakikita yung mga bago kong yung punla natin na marigold. Tapos yung petunia. Mga flowering yon pero based sa research ko kasi yun yung mga flowers na nakakapag-deter o nakakapagpataboy ng mga insekto. Ayan. So, magdadagdag tayo nun. Inisip ko lang kung saan ko ilalagay. Pwede siguro maglagay ako dito konti. Ipaso na lang muna siguro natin. Kasi hindi natin alam kung gaano kalaki yung mangyayari sa kanya. Siguro set up tayo ng paso dito. Dito lang. Diyan. Lagay tayong paso. Tapos lagay natin dyan yung marigold. Tatlo yun eh. Nabuhay yung tatlo. Tapos yung petunia. Basta maglagay tayo dyan. Pero palagay ko, ipapasok ko na lang para in case ililipat ko, hindi tayo masyado mahihirapan. Okay, so yun lang yung mga update natin sa ngayon. So mamaya maglilinis naman ulit ako mga container. Tapos, itong mga to, tulad ng nabanggit, hindi ko pala nabanggit. Nabanggit ko ba? Based sa observation ko, yung mga ganitong net caps, ito yung mas maganda yung growth. Generally, hindi naman lahat. Pero mostly na nakita ko siguro 70% is mas maganda yung growth pag ganito. Ibig sabihin, yung may mga butas-butas sa gilid, maganda yung nagiging result niya. Kaya yung ibang ganito natin, itong itim na to, meron na mga slit dito sa gilid, na pakakita ko yata sa inyo. Nilalagyan natin ng butas dito sa gilid, 4. Para yun na yung maging parang kagaya nito, para may butas siya sa gilid. Parang mas maganda yung galaw ng ugat niya, mas mabilis siyang lumaki. Yun yung base sa observation natin, Pero matetest pa natin yun sa susunod pang mga seedlings. Although, may mga seedlings tayo dito, hindi ko sure kung nandito or nandun, na meron ng mga slit yung net caps. Kasi lahat ng nagamit kong net caps dito is yung itim. Yung itim, hindi na tayo gumamit ng puti recently. Kaya, ang naging bago natin ngayon is yung mga susunod na gamit natin ng itim na net caps ay meron ng slit sa gilid. Okay? So, titingnan natin kung mas magiging maganda yung growth nun. Kasi yun nga rin ang napapansin ko. Parang hirap na hirap kasi lumabas yung ugat nung seedlings pag yung walang slit sa gilid yung gagamitin natin. Okay? So, hopefully, maging okay yun. At yun lang naman ang update ko. Magdidilig lang ako ngayon. At that's it. Thank you very much. So kung may tanong lang kayo, kung kaya kong sasagutin ko. Siguro gagawa rin tayong bagong mga videos in terms ng frequently asked questions sa akin, katulad kung anong ppm, anong EC, anong pH level. Pero mapansin nyo ngayon may bago na. Yan. Hindi naman sobrang bago. Yan, nilalagay ko na kung anong nutrient solution ginamit ko, gaano karaming A and B. Tapos nilagyan ko na rin siya ng pH, kung ilang pH down na yung nilagay ko sa isang tuna box. Yan, nakasulad dyan. Itong 7 ml, approximate ko na lang yan, Pero itong 100 ml, yung A and B, pag sa Kiss solution. Pero sa Nutri-Hydro, ang gamit ko ay 90 ml lang. 90 ml. Tapos, ang nagiging result, yung pH niya is 5.7 to 5.8, tapos yung EC niya is 1.4 to 1.5. Itong 1.4 to 1.5, tinanggal ko na yung EC ng tubig. Yan na mismo yung EC, kasi yung EC ng tubig natin is 0.2. So, kung gagamitan nyo ito ng equipment, lalabas talaga dyan 1.6 tsaka 1.7. Kasi 0.2 yung ang result ng natin, ng tubig, kumbaga yung may nilad na tubig. So, ganun din dito. Pero itong kabila, yung kanina ko ginawa, or kagabi, dinagdagan ko kasi yan ng, siguro, hindi ko sure kung aabot pa ng additional 5 ml na B solution. Kasi di ba 100 ml,
Eh may konti pang natira na B solution. Nilagay ko na, hinati ko dyan sa dalawa. Kaya nung nireading ko pala siya kanina, yung EC niya medyo mas mababa, parang nasa 5.5 to 5.6, sobrang acidic kumpara dito sa kabila. Tapos yung EC, yung EC niya pala, yung pH niya pala 5.5 to 5.6. Tapos yung EC niya is mas mataas dito, parang ito 1.3 to 1.4. Ito, kabila, nasa 1.4 to 1.5. Parang ganito, parang ganyan, parang Nutrihydro. Ayan. So, yun lang ngayon. Nagta-trial pa lang din tayo. So, may 4 tayong Kiss solution, may 3 tayong Nutrihydro, tapos meron tayong panibago na Estrosa. Pero mapapansin ko ngayon parang medyo malilim dun, oh. Parang ganito kalilim. Siguro dahil dito sa mga tanim nating pipino. So tingnan natin kung magiging okay yung ang tubo ng Estrosa sa atin after 5 weeks. Hindi, mga 4 weeks pala. 1 month sila dyan kasi almost 2 weeks sila dun sa indoor nursery natin or 12 days. That's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.